Okay, isang magandang umaga sa ating lahat. Tayo po ay tumayo at manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Bago tayo umupo, pakipulot ng mga kalat sa papel sa ilalim ng upuan at ihanay ng mabuti ang mga upuan. Okay, salamat. At kumusta po tayong lahat? Mabuti. Okay, at bago tayo magsimula, nais ko kayong paghatiin sa 3 pangkat. Pagbilang ng 1 hanggang 3. Okay, yung lahat ng number 1 ay dito sa kaliwang bahagi, number 2 dito sa gitna, at number 3 dito sa kanang bahagi ng silid-aralan. Okay, at iwasang mag-ingay sa paglipat ng upuan. Sino dito ang gustong maglaro? Okay, lahat tayo ay gustong maglaro, no? Okay, at sa umagang ito ay bibigyan ko kayo ng palaro. Meron akong mga cardboard at pentel pen, bawat grupo. Okay, at isulat ang sagot sa mga katanungan. Ang tawag sa larong ito ay jumbled words. Magbibigay ako ng mga letrang pinaghahalo-halo upang makabuo ng isang salita. At magbibigay ako ng clue kung ano ito. Handa na ba ang lahat? At kung sinong grupo ang mananalo sa larong ito ay may karagdagang puntos. Okay? At tayo na po magsimula. Paunahan po ito, class. Okay, kung sinong unang makapagtaas at may tamang sagot, ay siyang may puntos. Okay, ang number 1, ito ay dinarayo ng mga turista at matatagpuan sa Bohol. Group 2, very good, tama, Chocolate Hills. Pangalawa, ito ang may pinakamataas na bundok sa buong daigdig. Group 3, very good, Mount Everest. Ito ang pinakamahabang ilog sa buong daigdig. Group 2 again, very good, you got the right answer. Ito ang Nile River. Number 4, ito ang lugar kung saan matatagpuan kadalasan ang hayop na kangaroo. Group 1, Australia. Tama. Number 5, ito ang pinakamalaking dagat sa buong daigdig. Group 3, very good, South China Sea. Tama yung sagot. Group 6, no. Number 6, ang lugar kung saan nagmula ang supply ng ginto at diamante. Ito rin ay isang kontinente. Group 1, Africa. Very good, Group 1. Bumabag ang Group 1. At lahat ay may pantay-pantay na puntos. Tagdadalawang puntos na grupo. So ito yung tiebreaker. Paunahan, number 7. Ito ang klima ng Pilipinas na kadalasang naranasan sa buwan ng Hunyo hanggang Disyembre. Group 2, very good, tag-ulan. Tama ang iyong sagot at ang nanalong grupo ay ang Group 2. Pakilisan yung mga pangalan sa isang papel at ibigay sa akin at may karagdagang puntos ang Group 2. Better luck next time, Group 1 at Group 3. Ayun, at may idea na ba kayo kung ano ang paksa natin sa araw na ito? Anyone? Kontinente, very good. Klema, very good. Meron pa ba? Wala na? Okay. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang katangiang pisikal ng ating daigdig. Ito yung ating daigdig na makikita natin sa larawan. Ito yung estruktura ng daigdig. Ang struktura ng daigdig ay binubuo ng crust, mantle at core. Ang core ay binubuo ng dalawa, ang outer at ang inner core. Ang crust, ito yung matigas at mabatong bahagi ng ating daigdig. Ito ay may
nahahati sa malalaking tipak ng bato na tinatawag natin na plates. At ang ibabaw nito ay ang ating mga kontinente. Next is ang mantle. Ito yung isang patong ng batong napakainit kung kaya't malambot at natutunaw ang ilang bahagi nito. Pangatlo ay ang core. Meron tayong outer core at meron tayong inner core. Ang kaloob-loobang bahagi ng daigdig na ito yung core na binubuo ng mga metal tulad ng iron at ang nickel. At sinasabing ang inner at outer core ay may init na mahigit 6,000 degrees Celsius nung maikukumpara natin sa init ng sinag ng araw. At dadako naman tayo sa susunod na katangiang pisikal ng ating daigdig, ang longitude at ang latitude. Excuse me. Ang longitude at latitude. Ano nga ba ang kaibahan ng longitude at latitude? Ito ay mga guhit. Makikita natin sa larawan dito yung mga guhit na pula na pahaba at pahalang. Yan yung longitude at latitude. Tukuyin natin kung ano ang longitude. Ang longitude ay ang pahabang linya. Ito ay yung pahabang linya o patayo na linya ng globo na nagbibigay direksyon mula sa silangan patungong kanluran ng meridian. Ito ang longitude naman, ito ang ginagamit upang tukuyin ang oras sa iba't ibang parte ng bahagi ng ating daigdig. At ang bawat longitude na isang degree ay may distansyang 111.32 kilometers. At ang bawat degree ng longitude ay nahahati sa ilang minuto? 30 minutes? Nice. Ito ay nahahati sa 60 minuto o isang oras. Ang latitude naman ay ang pahalang na linya. Pahalang na linya na nagbibigay direksyon o lokasyong hilaga mula hilaga hanggang timog ng Ecuador. Ito namang latitude ay ginagamit upang tukuyin ang klima ng iba't ibang parte ng daigdig. Speaking of klima, ang susunod natin na topic ay ang klima. Ano nga ba ang klima? Bakit kailangan natin itong pag-aralan? Okay. Ang klima, ito ay kalagayan o kondisyon ng atmosfera excuse me, na tipikal sa mga malalaking rehiyon o lugar sa matagal na panahon. Ang klima, it ranges quarter a year, 1 to 3 months. Yung iba naman ay it lasts 1 to 6 months. Yun yung klima. Katulad na lamang sa bansang Pilipinas, meron lang tayong dalawang klima, ang tag-init at ang tag-ulan. So it ranges from 1 hanggang 6 na buwan bawat klima. Sino nga dito sa atin ang nakapunta na ng ibang bansa? Okay, Sarah, paki-share nga or pakibahagi sa buong klase ano ang naranasan mo sa bansang pinuntahan. Okay, very good. Winter o taglamig sa South Korea. Nice. I wish makapunta ako ng South Korea. Yan. At bakit nga ba merong iba-ibang klima ang ating daigdig? Merong mga pangunahing salik kung bakit iba't iba ang nararanasan nating klima. Unang salik ay ang natatanggap na sinag ng araw ng isang lugar depende sa latitude at panahon. Diba? Nasasabi kanina ang latitude ay siyang nagtukoy sa iba't ibang klima ng parte ng daigdig. Yun. Depende sa natatanggap na, siguro yung Pilipinas, kasi mainit tayo dito, is mas marami tayong natatanggap na sinag ng araw.
or mas naaarawan tayo kumpara sa ibang bansa, kaya yung ibang bansa ay malamig. Samantalang Pilipinas is nasa tropical tayo na tropical cancer tayo. Nasa tropic cancer tayo ng India, mas malapit tayo sa araw. Kumpara sa ibang bansa, na kunti lang yung natatanggap na silag ng araw kaya malamig. Pangalawang dahilan ay ang distansya mula sa karagatan. Di ba tayo ang Pilipinas ay isang archipelago? Tayo ay malapit lang sa dagat, kaya ang Pilipinas ay mainit. Pinapaligiran tayo ng dagat. Tayo ay mga isla, pinubuo tayo ng mga isla ng pinagtitipon-tipon upang maging isang bansa. Kaya mga isla, as we all know, ang mga isla ay pinapaligiran ng dagat. Kaya tayo ay mainit kasi malapit lang tayo sa dagat. At ang taas mula sa sea level. Di ba ang sea level? Ang Pilipinas naman ay may matataas at may mabababang bahagi. Ang Bohol ay nabibilong tayo sa mababang bahagi, especially Tagbilaran City kasi mas malapit tayo sa dagat. Meron namang matataas na bahagi ng Pilipinas katulad na lamang ng Benguet, Baguio, doon banda is matataas na bahagi yon ng ating bansa kaya sila ay nakakaranas ng malamig na panahon. Ayun. Ano nga ba ang iba't ibang uri ng klima sa ating daigdig? Una ay ang taglamig. Ito yung tinatawag na winter. Sa makikita natin sa larawan, ganyan ang itsura ng mga bansang nakakaranas ng winter. Sila ay nakakaranas ng pag-ulan ng yelo. At ito yung panahon na kailangan natin ng makakapal na mukha. Hindi. Biro lang. Makakapal na jacket para tayo ay hindi magkasakit. Next ay ang tag-araw o tag-init. Ito yung usong-uso sa Pilipinas, summer. Di ba? Ito yung mga panahon na maraming taong nagdo-drawing. Bakit nagdo-drawing? Kasi maraming planong mag-outing pero hindi naman ituloy. Biro lang. Realidad lang. Yun. Ito yung mga panahon na kailangan natin na shades. Kasi mas mainit yung araw, yung sikat ng araw. At saka tubig and refreshments para iwas dehydration. Ayan. Pangatlo ay ang tag-ulan. Ang Pilipinas ay nakakaranas din ng tag-ulan. Usually from sa buwan ng Hunyo hanggang Disyembre. Yan ang tag-ulan sa Pilipinas. At kailangan natin ng payong para hindi tayo magkakasakit. Iwas sakit. At ang susunod na klima ng ating daigdig ay ang taglagas. Ito yung tinatawag na autumn or fall. Sa panahon ito, nalalaglag yung mga dahon. Nalalaglag yung mga dahon sa puno. At ganito yung itsura ng taglagas sa ibang bansa. Samantalang sa Pilipinas ay hindi natin masyadong ramdam yung taglagas. Pero meron din namang konti, katulad na ito. Diba? Yung mga dahon ng mahogani or dahon ng mga puno na sa atin ay nalalaglag. Natutuyo at nalalaglag. Ganito ang itsura ng taglagas sa Pilipinas. Ang susunod naman ay tagsibol. Ito yung mga panahon na yung galing tag-ulan tapos pagkatapos niyan, tagsibol na. Ito yung mga panahon na tumutubo yung nagsisitubo yung mga halaman, yung mga bulaklak. Ito yung itsura ng tagsibol sa ibang bansa. Ito yung mga panahon na nagsisitubo or nagsisipang pamumulaklak yung mga tanim nilang tulips at iba-ibang klase ng flowers. Sa Pilipinas naman, dahil tayo ay mayaman sa agriculture na lupain, sa lupaing agrikultura ay ganito yung itsura ng ating tagsibol. Tayo ay magtatanim ng mga halaman, nagtatanim ng mga gulay. At ang susunod naman natin na topic ay ang ano sa tingin nyo ang makikita nyo sa larawan? Tama, mga kontinente. Ilan nga ba ang kontinente meron ang buong daigdig? 6? No.
7, very good. Merong 7 kontinente ang buong daigdig. Ano-ano nga ba ang kontinente nito? Ito ang Asia, Africa, Australia, Europe, North America, South America, at Antarctica. Ito yung pumapaloob ng mga kontinente sa buong daigdig. At upang maintindihan natin ang mabuti at malaman natin ang distribusyon ng lupain, ang gano'ng kalaki ang ilang porsyento ng lupain ang binubuo ang bawat kontinente at ang distribution ng populasyon sa ating buong daigdig, ay panoorin natin ang maiksing video. Continents of the world. Continents are very large landmasses found on Earth. The Earth has 7 such continents: Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, and Australia. Asia is the world's largest and most populous continent. It covers 30% of the Earth's landmass and hosts 60% of the world's current human population. Asia, along with Europe, form the world's largest landmass, Eurasia, divided by the Ural Mountains. By water, it is bounded on 3 sides by the Pacific Ocean, Indian Ocean, and Arctic Ocean. Africa is the second largest and also the second most populated continent in the world. The continent of Africa covers 20.4% of the world's total land area and accounts for 14.72% of the world's human population. It is surrounded by the Mediterranean Sea, the Indian Ocean, the Atlantic Ocean, and the Red Sea. Africa is widely regarded to be the continent where humans originated. It is located on the equator and experiences a number of climatic changes. North America is the third largest continent. It occupies 16.5% of the world's landmass and holds 7.8% of the world's population. It is surrounded by 4 water bodies: the Arctic Ocean, the Atlantic Ocean, the Pacific Ocean, and the Caribbean Sea. South America is the 4th largest continent in terms of area. It is also the 5th most populous continent. It is bordered on the west by the Pacific Ocean and to the north and east by the Atlantic Ocean. South America is home to the world's highest waterfall, the largest river by volume, the longest mountain range, and many other geographical wonders. Antarctica is the 5th largest continent in the area. About 98% of Antarctica is covered by ice that averages about 1.6 kilometers in thickness. It is the coldest, driest, and windiest continent. Antarctica is considered a desert with only 8 inches of rainfall in a year. People live here only for research purpose. Temperatures in Antarctica can drop to as low as minus 89 degrees Celsius. It is home to a variety of penguin species. Europe, by convention, is one of the world's 7 continents, divided from Asia by the Ural Mountains. It covers about 6.8% of the Earth's surface area and accounts for 11% of its population. It is bordered by the Arctic Ocean, the Atlantic Ocean, the Mediterranean Sea, and the Black Sea. Australia is the smallest and lowest-lying human-inhabited continent on Earth. As it is mostly on a single landmass, it is also referred to as an island continent surrounded by oceans. Okay, yun po ang maiksing video natin tungkol sa iba't ibang kontinente ng ating daigdig. Meron po bang karagdagang tanong? Wala? Very good. Okay, sinasabi doon na ang Asia ang siyang may pinakamalaking bahagi ng ating daigdig. Ito ay, it contains may 30% ng landmass o ng kalupaan ay napapabilang sa Asia. At ang Asia naman ay binubuo ng 60% ng population sa buong daigdig or populasyon sa buong daigdig. Ibig sabihin, ang Asia ay siyang pinakamataong kontinente sa buong daigdig. In fact, nasa Asia ang bansa kung saan
merong pinakamaraming populasyon sa buong daigdig. Ito ay ang bansang China. Okay, to continue at tayo ay magpatuloy sa ating pag-aralan ay ang susunod naman ay ang anyong lupa. Ano nga ba ang anyong lupa? Ito ang pisikal na katangian ng isang lugar o rehiyon na tinatawag na topografiya. Topografiya. Kung saan tayo nakatayo ngayon, ito ay kabahagi ng anyong lupa. Ano-ano nga ba ang mga uri ng anyong lupa? Ito ay burol, merong tangos, merong pulo, merong tangway, lambak, kuweba, baybayin, disyerto, kapatagan, bulubundukin, at bulkan, at talampas. Ano-ano bang mga uri ng anyong lupa ang atin na nasisilayan o napupuntahan? Okay, George? Tumayo at ibahagi sa klase. Okay, very good. Bundok. Nakapunta na kayo ng bundok. Alam ko lahat tayo na sa paligid natin ay makikita natin yung iba't ibang uri na hindi man lahat, ngunit karamihan sa uri ng anyo ng lupa ay makikita natin within reach lang natin, ay makikita lang natin sa ating mga mata sa paligid, o makikita lang natin within Bohol or sa probinsya ng Bohol. Ang susunod naman ay ang anyong tubig. Anyong tubig. Ang anyong tubig ay anumang makahulugang pag-ipon ng tubig at ang pinakamalaking bahagi ng daigdig. Sinasabing ang lupa ay 30% or 30% lamang binubuo ng lupa ang ating daigdig. Ngunit ang tubig ay bumubuo ng 70% sa ating daigdig. Ito ay sinasabing makahulugang pag-iipon ng tubig. Masasabi ba natin yung kanal natin sa bahay na may yung imbornal na maraming tubig? Masasabi ba natin yan na ito ay isang anyong tubig? Tama, hindi. Bakit? Dahil sinasabi sa definasyon ng anyong tubig, ito ay makahulugang pag-ipon ng tubig. Ang mga tubig sa kanal ay hindi makahulugan. Yun. At sinasabi na itinakda ng International Hydrographic Organization noong taong 2000 ang iba't ibang or ang pangunahing karagatan sa buong daigdig or the biggest oceans sa mundo. Ito ay ang Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean, at ang Arctic Ocean. Sinasabi ng ang tubig ay bumubuo ng 70% ng ating daigdig. Pero nananatili pa rin itong ang pinaka-misteryosong bahagi ng ating daigdig. Bakit? Dahil marami nang sumubok na tuklasin ang ilalim ng karagatan, ngunit walang nagtagumpay or meron mang ibang nagtagumpay. Pero hindi lahat natuklasan. Hindi lahat natuklasan kung ano man ang meron sa ilalim ng ating daigdig. Ito ay napaka-misteryoso. Sino gustong sumubok na tumuklas? Oh, very good. Be an explorer. At dumako tayo sa iba't ibang uri ng anyong tubig. Meron tayong karagatan, loob, merong lawa, ilog, ipot, merong dagat, gulpo, may bukal, may sapa, may batis, at talon. Karamihan ng mga anyong tubig na ito ay makikita rin natin sa probinsya ng Bohol. Makikita within reach din natin, makikita meron tayong dagat, meron tayong karagatan, meron tayong bukal or spring, meron tayong falls or talon,
Meron tayong mga batis, meron tayong sapa, meron tayong kipod or yung mga maliliit na river, meron tayong ilog, meron tayong lawa. Lahat ng ito ay magpipila natin sa probinsya ng Bohol. Ngayon at sa mga nalalaman natin ng mga pisikal na katangian ng daigdig, matanong ko sa inyo, ano na nga ba ang kalagayan ng ating daigdig ngayon? Tingnan nyo sa larawang ito. Kung ito yung daigdig natin dati, ito yung daigdig natin ngayon at sa hinaharap. Bakit? Dahil sa global warming. Masyado nang mainit ang daigdig ngayon. Dahil panipis ang ating ozone layer. Dahil sa kagagawa ng mga tao. Ano nga bang magagawa natin bilang mamamayan or bilang parte ng daigdig? Ano nga bang magagawa natin upang mapanatili o mapangalagaan ang ating daigdig? Sundin ang mga simpleng bagay na ito or simpleng tips upang mapanatili at mapangalagaan natin ang ating daigdig. Katulad na lamang ng reduce, reuse, recycle, shop wisely, conserve water, conserve energy. Ito ay lubos ang makakatulong sa pagpapanatili at pagpapahalaga sa ating daigdig upang ang mga sumusunod na henerasyon ay meron pa silang madadat ng Earth. Meron pa silang madadat ng planet Earth. Ayan. Ang pangangalaga sa ating planeta ay nagsisimula sa ating mga sarili. At sa pag-uwi ninyo, nais ko ay gumawa kayo ng mga bagay kahit sa bahay lang, kahit simpleng mga bagay na o anuman sa mga bagay na ito, reduce, reuse, recycle, conserve water, conserve energy, shop wisely, educate, volunteer. Sa mga bagay na ito ay gusto kong gawin nyo sa bahay. Kahit isang bagay lang, one at a time, para makatulong tayo sa pagpapanatili at pangangalaga sa ating daigdig. Naiintindihan? Very good. Naiintindihan ang lahat. At meron po ba tayong mga karagdagang tanong tungkol sa ating paksa sa araw ng ngayon na ang pisikal na katangian ng daigdig? Kung wala nang karagdagang tanong, sige, kumuha kayo ng 1/4 na papel at tayo ay may pasulit. Ang pasulit na ito ay katulad lamang ng nilalaro natin kanina. Ito ay jumbled words din, pero ito yung 4 picks, tinatawag na 4 picks, the easiest version. So yung may bibigay ako ng 4 example, may bibigay akong 4 na picture at ang jumbled words at ilagay ang sagot at tukuyin kung anong bahagi or anong katangian ng daigdig ito. Ito ba ay klima? Ito ba ay longitude o latitude? Ito ba ay kontinente? Ito ba ay anyong lupa o anyong tubig? Ayun. Una, no cheating please. Pangalawa, pangatlo, 4, 5, 6, 7, 8, 8, pang-siyam, pang-sampu, 11, 12. Okay, pasa ang mga papel sa unahan. At the end. Yan po ang katapusan ng ating paksa ngayong araw at sana may natutunan kayo sa araw na ito. At bago tayo umuwi, meron tayong magbibigay ako ng asignatura o assignment.
Pag-aralan ang kasaysayan at geografiya, magsaliksik tungkol sa mga teorya ng pinagmula ng tao, at unawaing mabuti ang mga teorya na ito. And see you on next meeting. Thank you.